Sa unang pagbasa, mga igsoon, gihulagway dinhi ang kabuutan sa Ginoo nga nagtan-aw gyud sa mga pag-antos sa tao. Unya mipadala siya ni Moises aron ang nag-antos nga katawhan nga gilupigan, giulipon didto sa Ehipto mahawas sa ilang kaulipnan, unya madala ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo diin adto sila didto lipayon. Luwas sila sa Ginoo. Mao na niingon ang atong tubag sa Salmo, ang Ginoo ang nahinomdom maluwas na mo. Ang tubag nato, ang Ginoo maayo og maluluyon. Kinsay iyang kaluy-an ang mga nag-antos. Lingiyay mong tupad ina nag-antos ka na nakay pag-antos. Og nagani pag-antos, congratulations kay kaluy-an kas Ginoo. Nakaron matud pa sa atong ikaduhang pagbasa nga ang mga Israelita sa dihang gidala na sila sa Ginoo o gipakaon o gipainom didto sa disyerto, wa gyapon sila mauyonis Ginoo. Nganuman kay nagbagulbol, nagsupak-supak, nagreklamo sa Ginoo. Pagreklamo gyud nila, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, gipamatay sila sa Ginoo og nagpasad ang ilang lawas didto sa disyerto. Ang Ginoo maayo og maluluyon, pero magbagulbol na gayta niya, mo reklamo na gayta niya, patay gyud ka. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing nadili ka reklamador. Mangutan inigreklamo na to, patay dayon ta. Unsa man ang reklamo nga gipasabot diri sa atong ebanghelyo, gi-emphasize gina ni Kristo. Unsa man din ang reklamo natos Ginoo? Gitawag na siya pagsupak sa kabubutos Ginoo. Ug unsa may tawagan na? Sala. Bisag unsa ta kapinangga sa Ginoo, kada nato buhat og sala, mahimo gitang kaaway sa Ginoo. Nganuman mapariha ta sa kahoy nga way bunga. Kay ang tao nga makasasala dili na gid na kabunga. Unsa man ang bungas kahoy? Sama nang bungas mangga, bunga sa kaimito, bunga sambag, bunga sa unsa pa na diha? Unsa man ang mga bunga makalipay sa katawhan o makaguol? Basta bunga kay atong hisgutan, makaguol, ay di makalipay. Pero wa gani bunga ang usa ka kahoy, makaguol. Muna putlon aron ta malipay, himuan na lang ng lamber. Malipay gyapon ta, pero bunga mangyapon na ang lamber. Basta mapahimuslan. Muna ang kahoy diri sa atong ebanghelyo, giingnan sa agalon, putla na lang ni kay nag-usik ra ni siyuta, sa katambok siyuta. Pero unsa may gihimo sa hardinero? Ang hardinero mao ni si Kristo. Unsa may giingon sa hardinero? Sir, tagai sa ni chance karong tuiga ako ning kubkuban, akong abunuhan. Kung mubunga gani siya sunod tuig, ato ni siyang padayonon. Pero di gani mubunga, bisag ato pang giatiman, putlon. So ang Ginoo magsigig atiman nato, pero kung di kita mubunga, magsigig kitag pakasa, putlon ta. Kinsa may angayng putlon ron? Ang Team Marcos o Team Duterte? Or kinsa man rong mga kandidato nga nang-apply kunuhay aron moalagad nato, mo share sa ilang bunga. Kinsay angayng putlo nila?
kinsay angay sad nga papadayonon. Matod pa sa ato ikaduhang pagbasa karon, mauna ang panahon sa katapusan. Ang termino sa mga senador o uban pang mga posisyon hangtod sa konsehal sa lungsod, daghan nila matapos karong Mayo. Nasa ato eleksyon? Midterm? Kana, muna, nang-apply sila balik. Atong analyson, yan na may duha ka team karon nga mogi kusog, daghan sila kandidato, ang team Marcos o team Duterte. Kinsa Manila ang naghatag og maayong bunga atong butaran. O kinsa tong wa gyud bunga naghatag lag kahasol sa atong katilingban atong putlon. Giling ay mong tupad ing nanana kay putlonon ing nakana. Nakinsay imong putlon karon. Naay uban diha dugay na kaayong gasigig lingkod sa atong mga posisyon sa gobyerno. Mura kaning kahoy diri ba nga nag-ingon ang tag-iya nga sige na malang nig usik sa katambok. Ang katambok sa atong nasod gikurakot lang aning mga tawhana. Ang sa may mga sala nga gipahimuslan sa atong mga leaders sa nasod, korupsyon. Number 1 gina, korupsyon. Sunod kanang naang mga pagtugot anang drugas. Karon kada adlaw makabati na tag naay gipatay tungod sa drugas. Naagani foreigner diinto namatay, butang to may kasilyas. Burakay matingal ito. Gipatay na sad, nanasaroy bago, the other day, patay na sad, dihay galakaw lang, gipatay, dihay gaatang og sakyanan, gipatay. Kana bang nimbalik na sad ni? Bunga ni sa pagkadili mabungahon sa mga leaders nga nagdahas atong katilingban karon. Kaya naa maginas leader. O gimo nang pasagdan ang sala sama anang korupsyon, drugas, kaning pagtugot aning mga immorality, pasagdan nato mga smuggling, mga insurgency, kaning mga terorista, maguba gining atong katilingban ug mausik ang atong katambok sa yuta. Karon billions of pesos ang siging gawas sa atong panudlanan tungod lang aning kagubot nila sa politika, tungod aning away-away, tungod aning wa nila pagkahiusa. Nga naman, kay wa maminaw sa Ginoo. Mo na ingong Ginoo, dili ang kadaot sa kalibutan, dili makadaot ng linog, kanang tsunami, kanang naang Yolanda, kanabang mga kalit, mga natural calamities, dili na, or mga man-made calamities, matumpag ang turi, ang point ragid ni Kristo, sige hanyag balik-balik, biyai ang inyong sala. So kinsa may niapil aning korupsyon, niapil aning drugas, niapil aning terorista, niapil aning immoralities, niapil aning pagkabakakon, nga way transparency and accountability ang atong mga panudlanan sa gobyerno, sige hagtago na ay mga blanco nga report, na ay mga wa na budget, ginana ba wa klaro. Unsa man na sala nya kun mo apil ta ni ana putlon tas Ginoo nya mahimo sad tang kataw-anan og makauuaw. Human napadala sa ICC nga prisuhan si former President Rodrigo Duterte, tuan na dito sa napriso na, karon pasad sila nag-Senate hearing. Nya ilan ang gidiscuss og unsaon pagpadala ang unsaon pag-apply ang warrant of arrest nga ihatag nato gikan sa foreign court. Karon pag gidiscuss, dili ba murag kataw-anan? Tuan na hino, na priso na,
gi-apply na karon pa nila gidiscuss og ilang nakit-an diha atong nabati sa Senate hearing nga daghan day kayo mga provision sa atong konstitusyon hasta gani sa statutes nga gikan sa ICC nga wa gyud maklaro og tuman, questionable ang pagtuman. Pero sa mga nipatuman atong arrest warrant nga gikan sa ICC, ilas ang gidipinsahan gamit sa silag balaod. Naagyapon sila'y rason. Ana. Pero ang pangutana, niining duha ka panig kadtong authority nga gipugos pagpadala si President Duterte ngadto gyud pasakay atong eroplano atong pitsa 11 sa Marso. Nakahatag ba sila kalipay sa kinabag-an nga mga Pilipinos? Ang ICC nga nag-condemn ni President Duterte nga doon na siya'y guilty siya or accused siya nga guilty sa crime against humanity. Kanang ilang desisyon as foreign court nga gi-impose din his Pilipinas, nakahatag bag kalipay natong mga Filipinos, kinabag-an nga Filipinos. Mura tag katawanan. Kay samtang ang ICC ug ang nagkiha dito ni President Duterte nga pilar sa na sila kabuok, gani katong nanagdag picture nga kuan daghan ang ni comment nga duna di ay dito ni lingkod nga ang ilang anak namatay 2024 na. Nganong giapil pa man si President Duterte, duna say doktor ditong anak nga iyang gireklamuhan, nganong giapil man ang akong papa diha nga doktor sa inyong picture nga wa man intaw na patya sa EJK. Sa to pa doon questionable gyapon ning nagkiha niya ang nagsigig-singgit ko no na social media nga 30,000 ang gipatay sa EJK, pagabot dito sa ICC 43 naman lang. Hain magitinuod ani. Pero ang ato lang yung dakong question, bunga ba ni sa kamatuoran o bunga ni sa pagkaway klaro? Mailhan na nato. Kaning atong eleksyon, doon ay supporting doctrine ana sa atong simbahan. O gidawat po na sa legal. Kanang linatin man tingali na, sakto ba ko? Vox Populi, Vox Dei. Ang meaning ana, the voice of the people is the voice of God. Muna, kinsay mo daog sa eleksyon, ngagit butaran sa kadaghanan, mausad na'y gipaboran sa Ginoo. Basta walay tikas, ha? Basta walay tikas. Ana. Vox Populi, Vox Dei. Na ay foreigner nga vlogger, American ba to siya? Akong nakitaan sa Facebook na kuan sa ko ba, mura sa kong na-struck niya kay iya man gi-evaluate ang nahitabo nato dinhi. 7 points ang iyang gi-share. Ang ako lang yung natandugan dito, naingon siya, katuhuan ba ni ang giingon sa ICC nga si Duterte nakakommit og crimes against humanity? Nga sa akong pagpaniid karon, ang tanang Filipinos nga naa sa Pilipinas ug naa sa abroad, millions of them, even in social media, nagsige mag-ingon nga, bring back our Tatay Digong to the Philippines. Whereas ang ICC gaingon, kuhaan na des Pilipinas kay nakakomit nag crime against humanity. Mamiligro mo ana, kay kriminal na, abusive na sa humanity. Mo na gisulti sa ICC nga korte. Mo nang kuhaan na diha kay madaot mo ana. Unya ang kinabag-an nga Filipinos, makita na nato karon nang gawa sa karsada, nagbaha diha sa social media, ang sigig hangyo, bring back our Tatay Digong. Nakaingon siya, tinuod pa ka ning baruganan sa ICC. Foreigner ni siya, foreigner nga vlogger. Ilingi ay mong tupad. Ing na, kinsa man gyud tinuod nga nakakommit og crime against humanity. Ang tinuod yung makakommit og crimes against humanity, mailhan man na kay inighimo nila anang maong
krimen or maong buhat, masakitan ang kinabag-an. Sama ng drugas, masakitan ang kinabag-an kanang pag-rape, masakitan ang kinabag-an kanang pagpatay, murder, masakitan ang kinabag-an. Di ba? Kanang smuggling, kanang pagpamakak, masakitan, korupsyon, masakitan ang kinabag-an. Jutay ra ang malipay. Pero kung jutay ra'y masakitan, aun sana lipay, niyang kinabag-an, gisakitan, kanang maong buhat, questionable. So ang pagpadakop ni President Duterte, crimes against humanity, o gikuha siya padung adto sa ICC, that is questionable. Kaya nga naman, kinabag-an na itong mga Filipinos. Dili na lang ta magpakabuta-bungol, kinabag-an sa mga Filipinos, bisan pagani ang dili mga pro-Duterte nasakitan. Nga naman, ang ilang gitanaw, wa gi-apply ang atong sa tinaw nga pag-apply ang atong Philippine Constitution. Murabag giyatakan, wa sad gipananghid o gigamit ang atong active, operative courts, judicial courts in the Philippines. Insulto kaayo sa atong soberenya, mao nay reaksyon karos kadaghanan. Di na lang ta maghisgot og Duterte. Ang ato, kumusta ang atong konstitusyon, naa pa ba siya'y power to protect our sovereignty, or yatakan lang sa warrant of arrest gikan sa ICC. Kanalay atong tugkaron tingali, pulos naman ta mga kamaong mo evaluate, mamalandong ta og moampo tas Ginoo, unsa kay sala nga nahitabo niining maong sitwasyon. Kung naay sala, atong hunongon. Kung way sala, atong padayonon.